Ano ba ang nangyayari? Crystal, ako. Xiaoken, buti na lang dumating ka. Tulungan mo ako dito. Jing, mag-ingat ka. Hoy, Hoy, Jing. Ayos ka lang? Hoy, bumaba ka muna, bumaba ka muna. Naku, paano ka ba naging ganun kalilimutin? salamat. Hoy. Jing, may gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Pwede bang palujitan ko muna ang upa? Pwede bang palujitan ko muna ang upa? Wala ka na namang pera. Oo, hindi naman matagal ang hihilingin kong palugit. Kalahating buwan lang. Pwede ba yon? Pag-iisipan ko muna. Jing, tumigil ka na sa pagpunta rito. Walang saysay. Sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Pero kung hindi mo pa rin mababayaran ang upa, maghanda ka na magbayad gamit ang katawan mo. Oh. Sige, aalis na ako. Naku. Marunong ka ba talagang magmaneho? Di mo ba nakita ang kotse? Bakit di ka umiwas? Bulag ka ba? Bobo ka ba o ano? Hindi ba't ito ang ating binibini? Akala ko kung sino nang makilala ko. Kakilala ko lang pala. Binibini, sumama ka na lang sa akin pauwi. Pinapante ka ng tatay ko, di ba? Sabihin mo sa kanya, ayaw kong magmana ng negosyo niya. Pabalaykan mo siya. Ayaw kong maging katulad niya. Pero kahit na ganun, hindi ka pwedeng basta-basta tumakas sa bahay. Huwag mo nang pag-usapan yan. Lalo lang akong naiinis. Kakaalis ko lang sa bahay. Na-freeze na lahat ng cards ko. HMPH. Ngayon, magpapadala lang siya ng tao. At aasahan niyang uuwi ako. Paano naman ang dignidad ko? Binibini, hindi mo pwedeng asahan ng pinuno ng pamilya. Nalunukin ng kanyang pride at humingi ng tawad sa'yo, isang nakababata. Sige, kayong dalawa, ibigay niyo ang mga patake niyo. Bilasin niyo. Binibini, binibini, binibini. Iyo yang, ano kaya ang nangyari sa ating binibini? Bakit parang ginto ang tingin niya sa konting pera? Na yon? Mukhang nakaranas siya ng hirap. Hoy, Maligayang paglalakbay. Pakisabi ang huling 4 na numero ng iyong telepono. 9,043. Hoy, taba-ching-ching. Kailangan ko ng pabor, parang emergency. Ano pa ba ang ibang dahilan? Para sa upa, malinaw naman. Oo, nakiusap na ako sa may-ari ng bahay para sa ilang araw pa, pero wala siyang awa. Bagamat mukhang mas interesado siya sa paghubad kaysa sa pag-intindi. Driver, ano ba ang nangyayari? Sino ang tinatawag mong naghuhubad? Jing, ikaw yun. Teka, hindi. Ibig kong sabihin, bakit ikaw ang nagmamaneho? Nababoard ako, kaya nagpa siya akong magmaneho para sa rideshare. May problema ka. Galit na galit ako ngayon. Bumaba ka sa kotse ko. Ngayon na. Itataboy mo talaga ang isang customer? Gusto mo ng masamang review? Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Bakit mo ako itinulak? Anong problema mo? Kailangan mo ba ng tulong? Tumawag ka ng 911 para sa akin. Tulungan mo ako, pakiusap. Jing! May buntis doon na malapit ng manganak. Bilasin natin at dalhin siya sa ospital. Tara, pumunta tayo sa ospital. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan, dahan-dahan. Bilasin mo. Ingat sa paghakbang, dahan-dahan. Sino ang pamilya ng pasyente? Nandito. Doktor, kumusta siya? Maayos naman ang kanyang kalagayan. Salamat sa inyo dahil mabilis niyo siyang dinala rito. Ligtas ang ina at ang sanggol. Oh, maraming salamat po. Salamat. Kayong dalawa ang mga tagapagligtas ng aming buong pamilya. Hindi maipahayag ng salita ang aming pasasalamat. Nagtatrabaho ako sa logistics. Kung kailangan ninyo ng anuman sa larangang iyon, sabihin lang ninyo sa akin. Sige. Salamat, salamat. Ano ba yung sinabi mo kanina? Hindi masyadong naiintindihan, pero magaling maghubad. Jing, nagkakamali ka. Ang ibig kong sabihin, napakaintindihin ni Jing. Hindi lang maintindihin, maganda pa, mapagbigay, klase, at cute. Mas maganda yan. HMPH, tara na. Hoy, Jing, anong dala mo rito? Ako. Hindi lang kita pinuntahan dito. May meeting ako sa isang client tungkol sa isang proyekto malapit dito. Naisip kong dumaan muna. Anong nangyayari? Ano pa bang nangyayari? Nasar lang sa maling tao. Natanggal sa trabaho. Ayos lang yan. Trabaho lang yan. Sa pinakamasamang pagkakataon, maghahanap na lang ako ng iba.
Ako ito, Jing. Medyo umaabuso ka na, di ba? Kahit na nagtatrabaho ako para sa upa. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Sobra na. E di magbayad ka. Wala akong pera. Walang pera. Hay. Kung ayaw mong magtrabaho, e di gumawa ka ng ibang bagay. Jing, magtatrabaho na lang ako. Salamat. Hindi ka pwedeng magtrabaho lang para sa upa magpakailanman. Alam mo. Ganito na lang, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, pwede kang maging kasama ko. Pipiliin ko ang pangalawa. Pangalawa, magtrabaho ka sa kumpanya ko. Kumpletong benepisyo. Walang pasok kapag Sabado at Linggo. May ganoon palang magandang deal? Hoy, hoy, tingnan mo yung lalaki, tignan mo. Hindi ba siya gwapo? Ang gwapo-gwapo niya. Jijin, nasa meeting po ngayon si Jiliang. Maghintay po kayo sandali rito. Sige. Nandito na ang client, pero naaksidente ang kanilang translator sa daan. Walang nakakaalam ng kanilang wika rito. Bilisan niyo at kumuha kayo ng bagong translator ngayon din. Paumanhin sa pag-abala. Bilisan mo, ngayon din. Hello. Huli ka, sinasabi ko sa'yo. Wala sa inyo ang makakauwi ngayon. Umupo ka. Jin Ken. Pasensya na po, Mr. Liang. Ako po ang nagkamali sa trabaho. Mr. Jin, nakikipagkita po si Mr. Liang sa isang kliyente ngayon. Huwag niyo pong istorbohin. Jing, ang ganda ng usapan namin ni Mr. Bowling dito. Masaya na masaya siya sa mga produkto at sa kinabukasan natin. Talagang natuwa siya. Nagbayad na siya ng depositong $20 milyon, mga 1.12 na bilyong piso. Pwede na nating pirmahan ang kontrata. Ikinagagalak kong makipagtrabaho sa iyo. Sabi niya, ikinagagalak kong makipagtrabaho sa'yo. Ikinagagalak ko rin. Sige, ihahatid ko na si Mr. Bowling pabalik sa kanyang hotel. Mr. Liang, yung bagong empleyado nyo, si Mr. Jin. Ang galing niya. Malapit na ba siyang ma-promote bilang senior account manager? Plano ko muna siyang sanayin ng kaunti. Para sa iyo ito. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Hala, Jing, huwag kang masyadong formal. Kasama na ako ng kumpanya, di ba? At sa totoo lang, wala yun. Trabaho ko lang naman yun. Talagang hindi, wala lang, yun. Nagtataka pa rin ako, paano mo natutunan ng isang bihirang wika? Natutunan ko yan mula sa isang kasambahay. Kasambahay. Oo, may kaibigan ako dati na mayaman. Tinuruan ako ng kasambahay ng pamilya nila. Hindi ako naniniwala. May mga kaibigan kang ganoon, pero hindi ka pa rin makabayad ng upa. Lumipat na sa ibang bansa ang buong pamilya nila. Hindi naman ako makakalipad sa ibang bansa para lang manghiram ng pera, di ba? Mali ba ako? Sige, Jing, seryosohan na natin. Nakatulong ako sa iyo ng malaki ngayon. Naisip mo na bang bigyan ako ng posisyon bilang manager? Walang problema. Handa ka bang tanggapin ang mga patakaran sa opisina na hindi binibigkas? Hoy! Jing! Hindi ako ganoong klaseng tao. Uminom muna tayo, usap mamaya. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magpanggap. Boss, tinawag ninyo po ako? Gumalaw na ba si Jinyao? Gumamit nga po ng koneksyon ng binata at napatanggal ang panganay sa kumpanyang yun. Opo, napatanggal nga po. Hindi siguro maganda ang pakiramdam ng walang trabaho, kahit na ganito na ang nangyari. Ayaw pa rin niyang umuwi. Nangungupahan po siya sa isang dalaga. Nagtutrabaho para mabayaran ang kanyang utang. Opo, para mabayaran ang utang. Hindi ko inakalang kayang maging ganoon ka-flexible. Kaya, may iba pa po ba kayong ipagagawa sa akin? Jing, ito ang tsamo. Iwan mo na lang dyan. Medyo masakit ang balikat ko. Halika, masahe mo ako. Sige. Jing, hindi mo ba naiisip na sayang naman kung sekretarya lang ang ipapagawa mo sa akin? Parang hindi bagay? Hindi naman. Sa tingin ko, bagay na bagay sa iyo ang maging personal kong sekretarya. Talagang perfect. Mukha ba akong sekretarya? Ang susi sa pagiging personal na sekretarya ay hindi yung sekretarya na parte. Hindi yun ang importante. Kundi yung personal na parte. Kundi yung personal na parte. Pasok.
Presidente Liang, naghihintay na po sa conference room ang kliyente. Mukhang seryoso sila. Alam ng lahat na ang grupo namin ang nangunguna sa teknolohiya. Alam ng lahat na ang grupo namin ang nangunguna sa teknolohiya. Alam ng lahat na ang grupo namin ang nangunguna sa teknolohiya. Hindi ako kontento sa presyong inalok nyo. Hindi ako kontento sa presyong inalok nyo. Pero Presidente Lee, hindi ninyo pwedeng basta itaas ang presyo dahil kayo lang ang may ganyang teknolohiya. Sa totoo lang, kung bubuo ako ng sarili kong tech team, baka hindi naman ako masuli sa inyo. Presidente Liang. Bakit hindi nyo subukan? Ang pagbuo ng team, 3 taon ang minimum. Ang pagbuo ng team, 3 taon ang minimum. Kaya ba ng kumpanya ninyong maghintay ng ganon katagal? Kaya ba ng kumpanya ninyong maghintay ng ganon katagal? Presidente Liang, ang mga dokumento ninyo. Bakit parang ang tensyon dito? Ginagamit ng Lee Group ang kanilang monopolyo sa tech para magtaas ng presyo. Ginagamit ng Lee Group ang kanilang monopolyo sa tech para magtaas ng presyo. Ginagamit ng Lee Group ang kanilang monopolyo sa tech para magtaas ng presyo. Hirap na ang kumpanya ngayon. E di huwag gamitin. Kung hindi natin gagamitin ang teknolohiya nila, mahihinto ang ating produksyon. Mahirap na sitwasyon ni Presidente Liang. Teka, Lee Group, Lee Technology. Hinaan mo ang boses mo. Yung lalaking yun, nagtrabaho sa bahay namin ilang taon na ang nakalipas. Akala ko ba hindi ko na siya makikita? Presidente Liang, nakapagdesisyon na ba kayo? Napakahalaga ng oras namin. Maraming malalaking kumpanya ang gustong makipagtrabaho sa amin. Wala kaming oras para sayangin sa maliliit na kumpanyang tulad ninyo. Wala kaming oras para sayangin sa maliliit na kumpanyang tulad ninyo. Kami. Jing, makikipag-usap sana ako kay Presidente Lee. Sino ka ba? Gustong makipag-usap ng pribado kay Presidente Lee? Presidente Liang, wala na bang ibang tao sa kumpanya nyo? Kailangan pang isang junior na sekretarya ang umako. CJ, gusto kong marinig kung ano ang sasabihin mo. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin mo. Sige, dahil diretsahan si Presidente Lee, di na ako magdadalawang isip. 6 na taon na ang nakalipas. Nanguna si Presidente Lee sa larangang ito dahil sa isang patent. Pero ang hindi inaasahan ng lahat, ninakaw niya pala yun mula sa isang kasamahan. Pagkatapos, may malaking tao na nagbayad ng malaki para takpan ito para sa iyo, at yan ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Siguro hindi mo inaasahan, na ang kasamahang yun ay nagtatrabaho na ngayon para sa ibang team ng malaking taong yun. Kung gugustuhin niya, maaari kanyang tanggalin sa laro anumang oras. Presidente Lai. Sana ay muling pag-isipan ninyo ang inyong presyo. Kung hindi, baka hindi lang pagpalit ng partner ang gawin namin. Jinken, tama na ang kalokohan. Paumanhin, Presidente Lee. Hindi alam ng tauhan ko ang kanyang lugar. Ikaw. Hoy, tumahimik ka. Paumanhin, Presidente Liang. Hindi namin nakilala ang talento ng makita namin. Paano kung babaan namin ang presyo sa isang katlo ng orihinal? Paano kung babaan namin ang presyo sa isang katlo ng orihinal? Hindi. Mag-o-offer kami ng libreng serbisyo. Talaga, Presidente Lee. Pipirma na tayo ng kontrata ngayon din. Kan, heto na ang tsa mo. Iwan mo na lang dyan. Ay, medyo masakit pala. Gets ko na. Gumagaan na ba? Oo, okay na. Bakit ba takot na takot sa'yo ang Lee Technology? Bakit ba takot na takot sa'yo ang Lee Technology? Alam mo ba yung kasabihang, 2 tigre, hindi pwedeng maghati sa isang bundok? Alam mo ba yung kasabihang, 2 tigre, hindi pwedeng maghati sa isang bundok? Natatakot yung lalaki sa Lee Technology na babalik ang dating kasamahan ko. Natatakot yung lalaki sa Lee Technology na babalik ang dating kasamahan ko. Natatakot yung lalaki sa Lee Technology na babalik ang dating kasamahan ko. Totoo ba yung kwentong yun? Gawa-gawa ko lang. Ang galing mo. Napatahimik mo talaga siya. Ano? Business dinner. Magpapalit lang ako at uuwi na. Presidente Liang, dumating na po ang second miss. Hoy, Jingjing, sa wakas nandito ka na. Halika, umupo ka. Anong klaseng proyekto ba ito na ako lang ang pwedeng humawak? Anong klaseng proyekto ba ito na ako lang ang pwedeng humawak? Malaking kliyente ito ng grupo natin, at ikaw talaga ang gusto nilang humawak nito. Huwag mo akong ipahiya dito. Walang problema. Pero kung matatapos ko ang deal, gusto ko 10% ng shares ng kumpanya. Masyadong malaki yan. E di ikaw na ang humawak. Pasensya na, hindi ka matutulungan ng bunso. Hoy, Jingjing. Pwede naman tayong magkasundo. Magpresyo ka, magkadugo tayo, kaya maging klaro tayo. Ganito na lang, kung matatapos mo ang deal na ito, ibibigay ko sa iyo lahat ng malalaking proyektong real estate na paparating. Ibibigay ko sa iyo lahat ng malalaking proyektong real estate na paparating. Seryoso ka? Kailan ba kita niloko? Sige, dapat tuparin mo ang pangako mo. Deal. Presidente Liang, may mga problema sa pananalapi yung mga proyektong iyon.
Hayaan mo siyang magpakalalaki sa mga mahihirap na yon. Hayaan mo siyang magpakalalaki sa mga mahihirap na yon. Presidente Zhao, tungkol sa partnership natin. Siyempre naman, magtutulungan tayo. Maaga pa naman. Dahan-dahan lang natin at mag-usap. Hoy, Jingjing. Medyo maliwanag yung ilaw. Pwede bang pahinain? Walang problema. Presidente Zhao, okay na ba ang liwanag? Oo, ayos na. Tara, mag-inuman tayo. Sige, tagay. Para sa matagumpay na partnership. Para sa matagumpay na partnership. Presidente Zhao, tungkol sa ating proyekto. Hilo na ako. Ang inuming ito. Espesyal para sa iyo ang inuming ito. Ang init. Ang init ng pakiramdam ko. Gusto ko ring subukan mamaya. Bitawan mo. Sino ka? Lumabas ka, lumabas ka. Hoy! Aray! Hinahampas mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Hinahampas kita, tapos... Huwag. Jing! Umuwi na tayo. Ayoko. Jing, ako ito, si Jinken. Boss, anong nangyari? Saan kayo nagpunta? Hindi ba't sinabi mong umalis kami para ikaw na ang bahala? Hindi ba't sinabi mong umalis kami para ikaw na ang bahala? Hindi man lang kayo nagtabi? Hindi man lang kayo nagtabi? Pasensya na, boss. Nabigo ka namin. Anong silbi ng pagsusori ngayon? Kunin ang security footage, ngayon din. Gusto kong mahanap ang lalaking iyon. Gusto niyang maging bayani? Pagsisisihan niya ito. Bilasan niyo. Jing! Umuwi na tayo, umuwi na tayo. Jing, umuwi na tayo. Kan. Jing, umuwi na tayo. Ang init ng pakiramdam ko. Jing, anong nangyari sa'yo? Jing, makinig ka sa akin, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Yakapin mo ako, Kan. Kan. Ang init ng pakiramdam ko. Yakapin mo ako, Kan. Hawakan mo ako. Hawakan mo ako. Hoy, dahan-dahan, dahan-dahan. Hoy, Jing. Hoy, Jing. Munting Kan. Gusto na gusto kita. Pumayag ka na sa akin, pwede ba? Jing, pakikalma ka naman, pwede ba? Ay, ang telepono, tumutunog ang telepono, tumutunog ang telepono. Hoy, ako. Huwag mong sagutin. Jing, ako. Sino yan? Nakakainis. Jing. Munting Kan. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin na matulog kasama mo. Ay nako. Hello, sino ito? Abala ako. Sino yan? Ano? Sige, uuwi na ako kagad. Jing, sandali lang. Babalik ako, saglit lang. Munting Kan. 3 taon na. Sa wakas, nagpasya kang umuwi. Hindi ako umuwi dahil lang sa'yo. Bakit mo ko ganito kamuhi? Noong namatay ang nanay ko noon. Hindi ka man lang umuwi para bisitahin siya. Wala akong magawa. May intindihan mo rin balang araw. Umuwi ka na lang. Hindi na kailangan. Wala akong problema sa pagkain o pera dito sa labas. Kahit papaano, hindi ko kailangang harapin ang lahat ng peking kabaitan na to. Lahat ng ari-arian ng pamilya natin. Ibigay mo na lang sa kapatid ko. Young Master, tumigil na kayo sa pagtatalo sa Master. Alam mo naman ang kapatid mo.
Wala siyang kahit katatlong kakayahan mo. Ano naman? Anong kinalaman ko dun? Nasaan ka noon lahat ng mga taong yun? Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Sa tingin mo ba talaga na bibili ng pera ang lahat? Kung kaya, ipapalit ko ang lahat ng pera ko para sa nanay ko. Ikaw, Kahit gaano karami ang pera mo, wala akong pakialam. Kumikita ako ng sarili kong pera gamit ang sarili kong kamay. Sa'yo na lang ang pera mo. Sa'yo na lang ang pera mo. ikaw, walang utang na loob na bata. Master, master. Bakit siya bumalik? Gusto pa nga ng tatay ko na bigyan siya ng pera. Siguradong may masamang balak yan. Kailangan magingat tayong lahat. Ay. Jean Ken, ang kulit-kulit mo. Kailangan mong panagutan ako. Jing, tumigil ka sa pag-aarte. Ikaw ang nagubad ng sarili mong damit nung inilapag kita sa kama kagabi. Umalis na ako. Jean Ken, lalaki ka ba talaga? Nakakapigil ka pa sa ganong pagkakataon. Jing, ate, lagi kasing sinasabi ng pamilya ko, kailangang mag-ingat ang mga lalaki kapag nasa labas. Kailangang mag-ingat ang mga lalaki kapag nasa labas. Bilisan mo, magsuot ka na ng damit mo. Hello, young master. Sinabi ko na sa'yo, ayaw kong umuwi. Pwede bang tumigil ka na sa pag-istorbo sa'kin? Ikaw pa rin ang tunay na anak ng head ng pamilya. Hindi mo basta-basta mapuputol ang ugnayan mo sa pamilya. Talagang nagalit sa'yo ang master kahapon. Kung may oras ka, dapat kang umuwi para bisitahin siya. Uuwi ako kung tuwing may problema ako. Pupunta ka para tulungan ako. Sasamahan ko kayo kahit saan, Ginoong Jean. Sige. Tara, uminom tayo ng tsaa. Kung hindi ako nakialam kagabi, nasa malaking problema ka na sana. Sino ba ang nagutos sa'yo na makialam? So sinasabi mo, sayang lang ang ginawa ko? Hindi ko sinabi yun. Paano kung ihatid na lang kita pauwi? Hindi mo yan magagawa. Boss Liang, may problema. Ano ba yan? Bakit ka nagpanik? Nandito na ang malaking kliyente natin, si Ginoong Zhao. Sabi niya, titigil na siya sa lahat ng transaksyon sa atin. Ano? Bakit pa ako umiinom ng tubig ngayon? Sabihin mo kay Liang Jing na puntahan ako. Bakit galit na galit si Ginoong Zhao sa umagang-umaga? Ano nangyari sa mukha mo? Sino ang nanakit sa'yo? Ikaw pa ang may ganang magtanong? Siya. Siya ang nanakit sa akin kagabi. Ikaw ang nanakit kay Ginoong Zhao. Kung hindi ako nakialam, ikaw ang mapapahamak dahil sa kanya. Pero hindi mo naman pwedeng saktan siya. Talagang nagkamali ka na ngayon. Ginoong Zhao, ako po ay humihingi ng paumanhin. Kagabi po ay isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Ako na po ang mag-a-apologize. Ako na ang mag-a-apologize. Kung maayos ang lahat sa isang apology, bakit pa ako pupunta rito? Hindi pa ako nakararanas ng ganitong pagtrato sa buong buhay ko. So ano ang gusto mo? Papaluhurin mo siya sa harap ko. O kaya, ikaw na lang ang magpalipas ng gabi sa akin. Kung hindi, titigil na ang lahat ng negosyo natin. Ikaw ang bahala. Jean Ken, lumuhod ka. Luluhod ako kung may lakas ng loob siyang tanggapin yun. Luluhod ako kung may lakas ng loob siyang tanggapin yun. Bakit naman hindi ko tatanggapin? Sino ka ba para ganyanan ako? Sige, Ginoong Zhao, maghanda ka. Luluhod na ako. Ginoong Zhao, ang telepono. Hello. Ano? Itigil ang lahat ng negosyo. Hello, Tio Yang. Hindi ko inakalang kailangan ko agad ng tulong mo. Tungkol sa Zhao Group. Hoy, tumayo ka. Huwag kang luluhod, hindi ko talaga kayang tanggapin yan. Hindi ba't ikaw ang nagutos kay President Zhao na lumuhod para sa'yo? Bakit bigla kang nagbago ng isip? At bakit ikaw ngayon ang lumuluhod para sa kanya? May osteoporosis ako, nawalan ako ng balanse. Hoy, naisip ko lang ng maigi. Nagkamali ako, kailangan pa rin nating magtulungan. Kung gusto ni President Zhao na kalimutan na ang nakaraan, syempre masaya kaming gawin yun. Maganda, napakaganda naman yan. So, ano sa tingin mo, tayo dalawa, tapos na ang lahat? Oo, syempre. Sige, President Liang. Ihahatid ko muna si President Zhao. Magtrabaho ka na lang. Sige, oo. Dito po tayo. Ikaw muna. Bulag ako. Maawa ka sa akin. Basta lumayo ka kay Liang Jing, pangako ko hindi kita gagambalain. Sige. Presidente Zhao, wala lang yan. Bakit tayo matatakot sa kanya? Siya ang panganay na anak ng pamilya Jin. Umalis na talaga siya.
Wala na siyang ibang sinabi. Kailan pa natutong magkunwari si Jokai? Kailan pa natutong magkunwari si Jokai? Baka sobrang tindi ng tama natin sa kanya kagabi. Saktan siya talaga. Saktan siya talaga. Dapat ba tayong magbayad ng mga gastusin sa ospital o ano? Teka, Jing. Hindi ito ang tamang panahon para sa kabaitan mo. Sige na nga. Wow. Hoy, Jing. Bakit may extra na mesa dito? Dahil sa magaling mong performance nitong mga nakaraang araw, napagdesisyonan ko na i-promote ka bilang vice-presidente. Para sa'yo tong mesa na to. Ngayong vice-presidente ka na. Jing, bakit hindi mo na lang gawing todo? Bigyan mo ako ng sariling opisina? Bigyan mo ako ng sariling opisina? Gusto kitang panatilihing malapit sa akin. Gusto kitang panatilihing malapit sa akin. Jing! Grabe yung pagkontrolera mo, kaya pala wala kang boyfriend. Ikaw lang ang kailangan ko. Sapat na yun para sa akin. Ahem, ahem. Sino yung napaka-perfect ng timing? Sia, anong ginagawa mo dito? Malinaw naman, may importante akong kailangang pag-usapan. Girl, kailan ka pa nagsimulang magtago ng lalaki sa bahay mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Vice-presidente siya ng kumpanya ko. Anong dahilan ng pagpunta mo ngayon? Pinipilit ka na namang magpakasal ng pamilya mo. Hindi tungkol sa akin. Tungkol sa'yo. Tungkol sa akin. Babalik na si Zuki. Hindi ba't nagsettle na siya sa ibang bansa? Mukhang, dahil sa restructuring ng pamilya nila, babalik siya para pamunuan ang ilang negosyo. Ilang taon na niyang tinatanong-tanong ang tungkol sa'yo. Mukhang hindi pa rin siya sumusuko. Mag-ingat ka. Anong nakakatakot sa kanya at mukhang natatakot kayong dalawa? Anong nakakatakot sa kanya at mukhang natatakot kayong dalawa? Ex-boyfriend siya ni Jingjing. Ex-boyfriend. Maligayang pag-uwi, Binibining. Maligayang pagbabalik sa bansa, Binibining. Binibining, maraming matatanda sa pamilya ang naghihintay na makita ka. Maliban sa mga magulang ko, ayaw kong makita ang sinuman. Interesado lang sila dahil ako ang nag-iisang anak na lalaki. Sinusubukan nilang lumapit para pamunuan ko ang pamilya. Wala sa lungsod ang Ginoo at Ginang dahil sa negosyo. Paano kung umuwi muna tayo? Sige. Oo nga pala. May balita ba tungkol kay Liang Jing nitong mga nakaraang araw? Pareho pa rin. Pero maganda naman ang takbo ng kanyang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Mukhang pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, kaya na niyang magpatakbo ng mag-isa ngayon. Si Liang Jing, ang malakas na babae. Mas lalo kung gustong makuha siya, haha. Nandito ka na pala, Jing. Ano tong mga bulaklak at regalo? Huwag mong sabihing galing sa ex ko. Nag-iisip ka lang ng masyado. Galing ito sa mga partner brands natin. Galing ito sa mga partner brands natin. Kinabahan ako. Bakit dito sa bahay ko ipinadala? Dinala ko rito para sa'yo. Ang dami, medyo mabigat. Hindi mo kayang buhatin lahat ng mag-isa. Hindi mo kayang buhatin lahat ng mag-isa. Kaya dinala ko na. Jean Ken, nag-aalala ka ba sa akin? O sinasabi mong mahina at delikada ako? Tigilan mo. Ang ibig kong sabihin, ako ang gumawa ng lahat ng trabaho. Ang ibig kong sabihin, ako ang gumawa ng lahat ng trabaho. Kaya utang mo sa akin ang hapunan ngayong gabi. Magluto ka. Jean Ken, ang sama mo talaga. Ha ha ha. Anong ginagawa mo? Masama sa tiyan ang kumain habang nanonood ng TV. At ang lakas pa ng volume ng cellphone mo. Hoy, hindi ka naman boyfriend ko. Bakit ang dami mong utos sa bahay ko? Ano? Gustong-gusto mo bang maging boyfriend ko? Oh, naisip mo na rin ba, Jean Ken? Handa ka nang sumabak sa piling ko. Ha? Parang naman. Walang pagkakataon. TSK. Nakakainip. Ibalik mo ang cellphone ko. Parating na. Diyos ko. Ang tagal nating hindi nagkita. Jing Jing. Bakit ka bumalik? Siyempre, para pamunuan ang pamilyang negosyo. Pero sa totoo lang, dahil din sa iyo. Oh. Hindi mo ba ako aanyayahan pumasok? Hindi na kailangan. Narinig kong single ka pa rin hanggang ngayon. Nagkataon, ako rin. Sino ito? Sino ka? Ako si. Boyfriend ko siya. Ha, ako ang boyfriend ni Jing Jing. May problema? Huwag kang magsinungaling, Jing Jing. Ex mo ako. Kahit papaano, mayaman akong binata.
Ang babaeng nakasama na ang leon, hindi na babalik sa aso. Hindi ako makapaniwalang magkakagusto ka sa isang taong. Hindi ako makapaniwalang magkakagusto ka sa isang taong. Hindi naman tipo mo. Pare, sa tingin ko nagkamali ka ng paghahambing. Si Jingjing, may leon na siyang minamahal ngayon. Si Jingjing, may leon na siyang minamahal ngayon. Pero palaging may mga walang muwang na maliit na tuta. Ang lumalapit para gambalin siya, para mang-istorbo. Ikaw. Kalakaran mo yan. Jochi, may boyfriend na ako ngayon. Huwag mo na akong gambalain ulit. Kung sinusubukan mo lang akong lokohin, hindi na kailangan. Pare, bakit ang tigas pa rin ng ulo mo? Hindi ka naniniwala? Patunayan ko sa'yo, talagang girlfriend ko si Jingjing. Hintayin mo lang. Salamat. Kumusta ang performance ko kanina? Dagdagan mo na lang ang bayad sa akin. Dagdagan. Magpresyo ka. Sige. Paano kung yearly contract? Hindi pwede, Jing, di mangyayari yan. Isang beses lang, papayag ako sa deal. Huwag kang magpakagahaman. Tara, kain na tayo. Jing, ginawa ko na ang lahat para tulungan ka. Ikaw na ang bahala kung tataasan ang sweldo ko. Wala ka bang konting interes sa amin niya? Wala talaga. Hindi ako boyfriend mo. Tsaka, kayong dalawa, matagal nang hiwalay. Anong kinalaman ko dun? Sige kung ganun. Jing, pero sa totoo lang, mukhang mayaman siya. Maganda ang kalagayan. Tinanggihan mo lang siya ng ganon, walang pagsisisi. Wala, kahit konti. Hindi ko maintindihan. Tinanggihan mo ang mayaman, tapos nakikipag-close ka pa rin sa akin. Jing, talagang questionable ang taste mo. Ikaw ang target ko. Hoy, wag mo akong pipilitin. Gagawin ko. Gusto mo akong asarin? Arg. Tigilan mo yan. Kain na tayo. Sasabihin ko sa'yo. Sa susunod na makita mo yung lalaking yun, lumayo ka. Masamang tao talaga yan. Nag-aalala ka ba sa akin? Galit na galit ako. Ang kapal ng mukha nilang magpakitang gila sa harap ko. Alamin mo, kung sino yung gwapong lalaking kasama ni Liang Jing. Ay imbestiga mo kung sino talaga siya. Opo, Gino, ako na ang bahala. Parehong plano, di ba? Bigyan mo ng leksyon. Nakuha na. Liang Jing, hindi ka makakataka sa akin. Sugurin nyo. Sino kayo? Arg. Sabihin mo kay Jochi. Kung may problema siya, sa akin siya lumapit. Jinken, ayos ka lang ba? Arg. Mga hayop. Todo talaga sila. Tibayan mo. Aray. Sobra na talaga si Jochi. Jing, para sa'yo yung mga bagbog na to. Huwag kang mag-alala. Naaalala ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, ito. Dapat dagdag bayad ito. Bukod sa sahod ko, kailangan mo akong bigyan ng bonus. Aray. Ang pera-pera mo naman. Kahit ngayon, ang iniisip mo pa rin ay kumita ng mas malaki. Aray. Dapat lang sa'yo, sinapak ka. Aray, Jing, pasensya na, okay? Ano, si Liang Jing ang sumaklolo sa kanya? Hindi na kami nangahas na gumawa pa, kaya umatras na kami. Ano ba ang meron kay Jin Ken? Bakit niya pinoprotektahan ng ganoon? Tiningnan niyo ba ang background niya? Tiningnan namin siya. Pangkaraniwang empleyado lang siya. Kaunti lang ang impormasyon tungkol sa mga magulang niya. Natanggal siya sa trabaho sa isang kumpanya dati. At pagkatapos noon, binigyan siya ni Liang Jing ng trabaho sa kumpanya niya. HMPH. Palamunin lang pala siya. Kumpara sa akin, paano ako mas masahol kaysa sa kanya? Young Master, mas magaling ka sa kanya ng 1,000 beses. Ilang taon na akong wala. At ganoon na lang ang panlasa ni Liang Jing ngayon? Young Master, ano ang susunod nating gagawin? Mula ngayon, ako na ang bahala dito. Baka hindi niya ako igalang.
Pero ang Liang Group niya ay tiyak na magpapakita ng respeto. Kung makuha natin ang kontratang ito, sapat na ito para sa buong taon. Sa ngayon, 2 kumpanya lang ang kayang gumawa ng proyektong ganito kalaki. Ang isa ay naagaw na ng mga karibal natin sa negosyo. Ang isa pa ay ang Chen Group. Hoy! Hindi ba si Zuki ang ampo ng boss ng Chen Group? Ang dating nobyo ng ating si Jingjing. Ang dating nobyo ng ating si Jingjing. Matagal na iyon. Huwag mo namang sabihin gusto mong lumuhod ako at makiusap ulit sa kanya. Kung siya ang laging gagawa ng lahat, mabuti pa ay siya na lang ang mamahala sa buong kumpanya. Bakit ang stress ng bayaw ko sa trabaho? Hahaha, hoy, Young Master Zhao. Haha, ano ang dahilan ng pagbisita mo ngayon? Tara, maupo ka. Narinig ko ang Liang Group mo ay may problema sa isang proyekto kamakailan. At sakto lang, na ako ang makakatulong sa problemang iyon. Kaya binibining Zhu, narito ka ngayon. Para iligtas kami sa oras ng pangangailangan. Hindi. Pareho lang tayong makikinabang. Sabihin mo ang kailangan mo. Sabihin mo kay Liang Jing na iwan ang poging lalaki sa tabi niya. At makipagbalikan sa akin. Oh, si Je, kung walang nagsabi sa akin, hindi ko malalaman ang poging lalaki na tinatago mo sa opisina. Aba, sino na namang ex-boyfriend ito? Ito ang kapatid ko. Kung may sasabihin, hindi ba pwedeng sa bahay na lang? Bakit ka pa nagkakagulo sa opisina? Bukod pa riyan, ang kasama ko ay sarili kong desisyon. Hindi mo kailangang makialam. Hindi naman kayo magkapareho ng mundo. Mas mabuting maghiwalay na kayo agad. Sa totoo lang, sa tingin ko mabuting tao si Zuki. Naiintindihan ko na. Kaya si Jochi ang nagpadala sa iyo rito. Magkano ang binayad niya sa iyo? Kung ang aming Liang Group ay aabot sa tuktok ngayong taon, ay nakasalalay sa kanyang salita. Sa ngayon, kailangan mong isipin ang mas malaking larawan. Kaya ang pag-iisip sa mas malaking larawan ay ang makipagbalikan sa kanya. Kung papayag ka, bibigyan pa kita ng 0% ng shares ng kumpanya. Hindi ako papayag. Kahit ibigay mo sa akin ang buong kumpanya, hindi pa rin ako papayag. Ikaw. Pwede kang maging imaturo, pero hindi mo pwedeng isugal ang kinabukasan ng buong kumpanya. Kayang gawin ni Zuki ang lahat. Kung sumama ang takbo ng mga pangyayari, hindi lang ikaw ang maghihirap. At ikaw. Wala akong pakialam kung bakit kakasama ni Jingjing. Pero sinasabi ko sa'yo, makipaghiwalay ka na sa kanya habang maaga pa. Kung hindi, harapin mo ang mga kahihinatnan. Pasensya na. Hindi ko dapat isinama ka sa gulo. Ayos lang. Hindi ko inaasahan si Jochi, isang lalaking ganap na, ay gagawa ng mga maruming paraan. Gagamitin ang buong Liang Group para pilitin ka. Sino subukang pilitin ka? Tumambay ka sa akin. Iinom pa. Inom, hanggang sa bahay. Ken, lagyan mo ako. Gusto kong mag-inom pa. Bakit mo papatapusin? Nandito na tayo sa bahay. Gusto na gusto kita. Sige, gusto rin kita. Ako. Sige. Gusto ko pang uminom. Halos wala pa akong nainom. Marami akong pera. Sige, mayaman ka. Samahan mo ako ngayong gabi. Sige, sasamahan kita. Samahan mo ako ngayong gabi. Tayo lang dalawa. Iinom ako kasama mo buong gabi. Sige. Huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako. Hindi ka na nila gagambalain. Hindi ka ba natuto nung huli kitang binugbog? Ang tunay na lalaki, hindi nagpapatalo sa galit. Magsasabi ako ng totoo sa'yo. Isang talunan ka, hindi mo karapat-dapat si Liang Jing. Talunan ako, ha? Kahit na ako ay, si Liang Jing pa rin ang nobye ko, wala kang kinalaman doon.
Tol, mas mababa ka pa sa isang talunan. Nobya mo na siya ngayon. Pero ako ang una niya. Yung babaeng yon, ganoon lang siya dahil sa akin. Tira-tira ko lang ang nakukuha mo. Tanga ka. Ako, pwede mong insultuhan pero wag mong babastusin si Liang Jing. Jin Ken. Kung may mangyari sa akin, pupugutan ng ulo ng ninong ko ang buong pamilya mo. Sino ang ninong mo? Isa siya sa 10 pinakamakapangyarihan sa Jiang Province. Siya ang may-ari ng Chen Group. Siya ang may-ari ng Chen Group. Ha? Si Chen Xian? Ha? Ha ha ha. Kaya, natatakot ka na ba ngayon? Tigilan na yan. Ninong. Ninong, mabuti na lang at nandito ka. Pinatay niya ako kanina. Mukhang gusto ng buong pamilya mo na mamatay. Gago ka. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang ginawa mo sa akin? Young Master, paumanhin po. Nabigo akong kontrolin siya. Sisiguraduhin kong papagalitan siya pag uwi namin. Siguraduhin mong kontrolado mo siya. Siyempre, muntik na niya akong patayin kanina. Ano ba yan? Halika rito at humingi ng tawad kay Young Master. Ito ang Young Master ng pamilyang Jin. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Humiling ka ng tawad. Paumanhin po, Young Master. Hindi ko po alam kung sino kayo. Kalimutan na ang paghingi ng tawad. Basta't lumayo ka kay Liang Jing mula ngayon. Oo, syempre. Umalis ka na. Ikaw. Pare, tumawag ka sa akin. Tungkol na naman ba ito kay Jochi? Siyempre hindi. Tapos na ang usapin kay Zuki, di ba? Tignan mo, napirmahan na ang kontrata. Ayaw na niyang makipagbalikan ako sa kanya. Hindi na siya magkakaganyan ngayon. Narinig ko ang chairman ng Chen Group, si Chen Xianhe, ay umuwi at talagang pinagalitan siya. Ang kontrata natin sa Chen Group. Iyon ay personal na ipinadala ni Chen Xianhe. Talaga. Hoy, Jingjing, maging tapat ka sa iyong pere. Paano mo ba nakilala ang isang tulad ni Chen Xianhe? Kung may pagkakataon, ipakilala mo ako minsan, ha? Pasensya na, sekreto yan. Pero kung may pagkakataon, ipakikilala kita. Sige, umaasa ako sa'yo. Oh, siya nga pala, pare, nangako ka sa akin ng 10% ng shares ng kumpanya kapag natuloy ito. Tutuparin ko ang pangako ko. Kung makakonekta ka sa isang tulad ni Chen Xianhe, ikaw na ang swerte ng pamilya natin. Paano kita lolokohin? Anong iniisip mo? Bigla na lang naayos ang problema kay Jochi. Hindi ba maganda yon? Narinig ko si Chairman Chen ng Chen Group, ay personal na umaksyon at pinagalitan siya. Kaya hindi na niya ako ginugulo. Pero hindi ko naman kilala si Chen Xian. Sa totoo lang, ako talaga ang umayos noon. Ikaw ang umayos. Ano ka ba? Kung may ganyang koneksyon ka, magtatrabaho ka pa ba sa maliit kong kumpanya? Hindi mo alam. Kung sakaling yumaman ako balang araw, baka talagang magtrabaho ako rito. Salamat na lang pala. Boss Liang, nandito na si President Chen ng Chen Group. Ano, personal na dumating si President Chen. Chairman Chen, ang pagdating ninyo ay tunay na malaking karangalan para sa aming buong kumpanya. Miss Layang, bata ka pa't may talento. Walang hanggan ang kinabukasan mo. Chairman Chen, halika po, sa loob na tayo mag-usap. Sige, dito tayo. Miss Layang, narito ako ngayon para ihatid ang kontrata. Kontrata. Tama, ang aming Chen Group ay talagang naniniwala sa inyong kumpanya. Kaya gusto naming makipagkasundo sa pangmatagalang partnership. Ang galing naman, talagang nakaka-flatter. Heto ang kontrata, dala ko na. Miss Layang, pakipirma po. Sige, tagumpay sa ating partnership. Tagumpay sa partnership. President Chen, inaayos ko lang sana ang isang hapunan para magdiwang. Hindi na kailangan. May iba pa akong aasikasuhin, kaya hindi na ako makakabala. Kung gayon, President Chen, hayaan ninyong ako ang maghatid sa inyo sa labas. Hindi, huwag na. Dito ka na lang. Ang pakikipag-partner ng Chen Group, Boss Liang, malapit nang umangat ang kumpanya natin. Isa na namang malaking tao ang kumikilos sa likod. Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Ang mahalaga, nakuha natin ang kontrata. Tama ka.
Ngayong gabi, libre ni ate, magdiwang tayo. Ayos, Jing. Libreng pagkain? Sali ako, tara na. Siya, maganda ba ang isang ito? Hoy, mga 10 damit na ang sinubukan mo. Huwag mong sabihin, may importante kang date ngayong gabi? Ah, hindi. Hapunan lang kasama ang mga kaibigan. Sige na, kilala kita. Mga kaibigan lang Masyado kang nag-aayos para sa mga kaibigan lang. Aminin mo, sino bang gwapong lalaki ang gusto mong mapahanga ngayong gabi? Bakit ka ba makulit? Sabihin mo na, maganda ba ito? Maganda, tama na. Tama na ang pagpili, ito na lang ang suotin mo. Sige, tiwala ako sa taste mo. Sino ba kayo? Young Master, Urgent, walang oras para pag-usapan. Pasensya na sa ganitong paraan ka dinala. Nababaliw ba kayo? Ano ba ang nangyayari? Ano ang nangyari kay Papa? Naaksidente ang head ng pamilya sa daan papunta sa isang business dinner. Naaksidente ang head ng pamilya sa daan papunta sa isang business dinner. At ngayon, ganito na ang kanyang kalagayan. Nakita na siya ng doktor. Ang sitwasyon ay hindi maganda. Hindi maganda? Ano ang ibig sabihin niyan? Ano ang ibig sabihin niyan? Ligtas na siya sa agarang panganib. Pero malamang na hindi na siya gising. Maaaring siya ay nasa vegetative state. Ano ba ang sinasabi ninyo? Kuya, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Napakasama ko talaga. At may mukha ka pang bumalik. Noon, umalis ka na lang. Bakit ka nandito ngayon? Naglalaban para sa mana? Hindi pa naman patay si Papa. Nagkakamali po kayo, stepmom. Wala akong interes sa mana. Ganyan ang sinasabi mo. Pero sino ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip mo? Kung wala namang interes si kuya. Edi ako na ang bahala sa lahat. Lagi akong paborito ni Papa. Siya pa ang nagsulat ng testamento para sa akin. Sana ay tulungan mo akong pangalagaan ito ng maayos. Ito ang pinaghirapan ni Papa. Binabalaan kita. Kung may mangyaring masama, ikaw ang sisigat sa akin. Hoy, miss, malapit na kaming magsara. Nakaupo ka lang dito. Ano yun, ma? Ngayong wala na si Dad. Nasa atin na ang buong negosyo ng pamilya. Hindi ba maganda yon? Tamang-tama nga na hindi na bumalik si Jean Kent, di ba? Hindi mo ba napansin kakaiba siya ngayon? May kutob ako. Nasa bandang huli. Babalik yan para agawin sa atin ang mana. Anong gagawin natin? Siya. Ayaw niyang umuwi, di ba? Di siguraduhin nating hindi na siya makakabalik. May magandang ideya ka ba? Ayaw niyang umuwi, di ba? Ipapakasal natin siya sa ibang pamilya. Para hindi na siya makabalik. Ha, pwede pala yon? Pwede nga yon. Marami pang paraan na ganyan. Dapat matuto ka ng ilan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagkain at kalokohan. Malayo ang mararating mo balang araw. Sige, ma, naiintindihan ko na. Gawin natin yung paraan mo. Ito ang ibig kong sabihin. Kung ganyan ka pa rin, paano ka makakalaban kay Jinkan? Kukunin lang niya pabalik ang mana. Kailangan mong magsikap. Okay, naiintindihan ko na. Kaya pala dumating ka rin. Anong meron? Anong meron? Inimbita kita para mag-dinner, tapos bigla kang nawala, hindi sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa text, tapos ngayon, nagtatanong ka pa kung anong meron. Pasensya na, Jing, nakalimutan ko talaga. Papunta na nga ako, pero may tumawag bigla kaya nakalimutan ko. Anong napaka-importante? Sinong babae yon? Sino ba yung babae? Hindi babae. May nangyari sa amin. Usapang pamilya, may nangyari sa inyo. Seryoso ba? Ayos na, naayos na. Basta okay ka lang. Jing, huwag kang magalit, pasensya na. Ganito na lang. Bukas, ililibre kita ng mamahaling dinner. Ako ang bahala. At huwag kang mag-back out sa akin. Alam mo ba ang napansin ko? Parang swerte ka para sa amin. Jing, bakit mo naman nasabi yun? Kasi, mula nang sumali ka sa kumpanya, patuloy lang ang pagbuti ng mga bagay.
Kahit anong problema, parati tayong nakakaiwas. Kung hindi ka swerte namin. Ano ka? Kung ganoon ang iniisip mo. Jing, baka may punto ka nga. Kaya, Jing, hindi ko sinasabing ilagay mo ako sa pedestal. Pero baka pwede mong taasan ang sweldo ng swerte mo? Sampain ka, pera na lang iniisip mo ngayon. Ganito na lang, bakit hindi mo na lang pakasalan ang ate mo dito? Bakit hindi mo na lang pakasalan ang ate mo dito? Para sa iyo na lang ang kumpanya at ako. Jing, akala mo ba tanga ako? Kung pakakasalan kita, magtatrabaho ako para sa iyo ng libre. Ibibigay ko sa iyo ang sweldo ko. Pagbibidahan mo ako sa araw. At pagbibidahan mo ako sa gabi. Lugi ako roon. Alam mo ba kung ano yun? Yan ang tinatawag na hindi nakikilala ang ginto sa putik. At ang tawag ko dyan, walang pag-ibig, walang romansa. Jing, alam mong hindi nagtatagumpay ang pilit na pag-ibig. Sige na, ayoko nang kausapin ka. Jing, pupunta ako sa CR. Bayad po. Tito Yang, anong ginagawa mo rito? Ginoo, hinihintay ko po kayo. May problema na naman ba sa bahay? Hindi niyo po alam, Ginoo. Mula nang maaksidente ang ama ng pamilya, malaki ang ginagawang gulo ng ginang. Sana po ay bumalik kayo para ayusin ang lahat. Ha, alam kong magkakagulo ang aking stepmom. Kapag may problema si tatay, ginagawa na naman niya ang mga kalokohan niya. Hoy, stepmom, bakit ka ba ganyan kabalisa? Jinkan, nakabalik ka na. Ano, naiinis ka ba't umuwi ako? Hindi, syempre hindi. Lahat ng sinabi ko noon, hindi ko naman talaga ibig sabihin iyon. Kahit gaano katagal kang nawala, pamilya ka pa rin, di ba? Oo, tama ka dyan. Mukhang magulo ang pamilya natin ngayon. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi namin kailangan ng pakikialam mo. Jinyao. Ganyan ba ang pag-uusap sa kapatid mo? Jinkan. Sa totoo lang, may isang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo. Sige, sabihin mo. Sige, sabihin mo. Nag-ayos kami ng blind date para sa iyo. Nag-ayos kami ng blind date para sa iyo. Una, hindi ka na bumabata. Panahon na para magpakasal. Pangalawa, sabi ng manghula dapat magpasok tayo ng swerte. Sabi ng manghula dapat magpasok tayo ng swerte. Para mas maagang gumising ang tatay mo. Bakit hindi na lang si Jinyaw ang ipadala? Bata pa si Jinyao, hindi pa siya nagmamadali. Bukod pa riyan, malapit na niyang pamunuan ang negosyo ng pamilya. Marami na siyang inaasikaso. Eksakto. Maganda rin ang pamilya ng babae. Ang background ng pamilya niya ay maaaring hindi kasing lakas ng sa atin. Pero may kaya pa rin sila, at talagang maganda siya. Gaano ba kaganda ang sinasabi mo? Mag-aayos kami ng pagkikita sa lalong madaling panahon. Makikita mo ng personal. Sige, pero para malinaw. Kung hindi siya maganda, hindi ako interesado. Huwag kang mag-alala, siguradong magugustuhan mo siya. Pero may isang bagagay. Siya lang ang anak sa pamilya nila. Kung talagang magkakasundo kayo, baka kailangan mong tumira sa pamilya niya. Ano sa palagay mo? Walang problema. Basta't sapat ang ganda niya, sang-ayon ako. At tignan mo naman ang sarili mo. Nakahilig ka ng ganyan. Kapag nag-date ka, umupo kang tuwid. Huwag mong ikahiya ang pamilya. Ang ganda ng suot mo. Saan ka pupunta? May IP present akong malaking proyekto. Jing, pwede mo ba akong palitan ngayon? A-absent ako sa opisina, ha? Bye! Anong klaseng proyekto kaya yun na itinatago niya sa akin? Imposibleng para sa kumpanya yun. Magre-resign na kaya siya? Kailangan kong alamin to. Jinken, Wow, ang laki ng pagkakataon. nandito ako para mag-blind date. Ikaw, Blind date din ang punta ko rito. ayos, good luck. Ikaw din. Teka, yung blind date ko. Hindi ikaw, no. Imposible. Ikaw ba yung galing sa pamilyang Jin? TSS, huwag mong sasabihin kay Jing to. Sige, hindi ko sasabihin. Ang dakilang tagapagmana ng pamilyang Jin, nagtatrabaho bilang AE sa isang kumpanya. May gusto ka ba kay Jing o ano? Hindi, tumakas lang ako sa bahay. Nagpapakalma muna ngayon. E di sa amin ka na lang magpakalma? Naghahanap nga kami ng live-in na manugang. Pwede, pero may health insurance ba yung trabaho? Magkano ang monthly allowance? May weekends off ba? Nandito ka ba para mag-date? O para maghanap ng trabaho? Mga kailangan ko yan lahat. Kung hindi mo kayang ibigay, baka pumayag ako. Ang kulit mo.
Hoy, hoy, Anong ginagawa mo rito? naboboard lang, naisip kong bisitahin ka. Anong meron? Ilang araw na tayong hindi nagkita. Namimiss mo ba ako? Siyempre naman, hindi ako makatulog kapag isang araw na hindi nakikita si Jingjing. Mas magaling ka pang magsalita kaysa sa mga Meniokis. Nga pala, nasaan si Jinkan? Ah, nasa labas siya para sa negosyo. Baka matagal pa siyang bumalik. Bakit? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang makita kung anong ginagawa ni Jinkan. Parang interesado ka sa kanya. Hindi naman. Nga pala, Jingjing, ano ang tingin mo kay Jinkan? Bagay kaya kami? Siya, uuwi, hindi man lang maghuhugas ng paa o magtatanggal ng sapatos. Ang dumi-dumi niya, imposibleng karapat-dapat siya, para sa isang babaeng tulad mo. Sa totoo lang, sa tingin ko magaling siya. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Sa tingin ko mabait talaga si Jinkan. Gusto ko siya. Papasok ka, hindi ka man lang magpapalit ng sapatos. Pwede bang isara mo ng dahan-dahan ang ref? Hala, anong nangyayari? Lumayo ka sa akin. Oh, ano ba yan? Hiha. Buong araw kitang hindi nakita. Ano na naman bang nagawa ko? Ayoko lang talagang makita ka ngayon. Ayaw mo akong makita? E di lalo kitang sasamahan. Ano ng problema, Jingjing? May nangyari ba? Wala naman. Oo nga pala. Kamusta na kayo ni Jinkan? Kamusta na kayo ni Jinkan? Dalhin mo minsan sa bahay para makilala ng pamilya. Tungkol sa ginawa ko noon, Naghiwalay na kami. nasaktan ka niya. Hintay ka dito, papagalitan ko yan. Hoy, huwag mong habulin. CJ. Huwag kang masyadong malungkot. Sa kagandahan at talino mo, Jingjing. Makakahanap ka ng magaling na lalaki kahit saan. Yang si Jinkan. Masamang tao lang yan. Huwag mo siyang pag-usapan ng ganyan. CJ. Wow, hanggang ngayon ipinagtatanggol mo pa rin siya. Kalimutan mo na ang lumang pag-ibig, maghanap ka ng bago. Kung gusto mo, pwede kitang ipakilala sa iba kahit kailan. Ano sa tingin mo? Tingnan natin. Jinkan. Hindi ba dapat ikaw ang pupunta sa akin? Anong ginagawa mo dito? May kotse ako. Kaya mas madali para sa akin. So, saan tayo pupunta ngayon? Kahit saan, okay lang sa akin. Tara, mamili tayo. Okay, pero, hindi mo ba dapat sabihin kay Jing? Araw ng trabaho, Hindi ko alam kung anong problema ni Jing ngayon. Buong araw niya akong hindi pinapansin. Sa tingin ko nagkaka-midlife crisis na siya ng maaga. Tara na, hindi ko na siya iniisip. Halika na. Hoy. Tungkol sa pakikipagkilala, baka pag-isipan ko. Ngayon ka lang ba nakakita ng magandang babae? Ngayon, nakita mo na. Sa totoo lang, mga lalaki, wala ni isang mabuti sa kanila. Puro salita lang, walang laman. Wow, ang ganda ng suot mo. May pag-uusapan ka bang proyekto? May date. Sa totoo lang, ayoko rin namang pumunta. Pero nitong mga nakaraang araw, ang daming nanliligaw sa akin. Hindi ko na nga alam kung sino ang pipiliin. Hindi ko rin alam. Sa hinaharap, kung sino man ang minalas na pakasalan ka. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ako nag-aalala na makahanap ng mapapangasawa. Bigay mo sa akin ang bag. Aalis na ako. Binibining Jing, uuwi ka ba mamayang gabi? Mahirap sabihin. Kung hindi ako uuwi, hindi ka pwedeng magdala ng kahit na sinong babae dito. Sige. Salamat. Mukhang may iniisip si Binibining Liang. May alam akong magandang lugar. Paano kung
Samahan kita para makalabas at makalanghap ng sariwang hangin. E di ngayon na tayo pumunta. Hintayin mo ako sa kotse. Pupunta ako dyan sandali lang. Sige, mga pare, mamayang gabi. Panoorin niyo kung paano ko haharapin ang babaeng ito. Kukuha muna ako ng cake. CJ, sa tingin mo maganda ba ang mga kandila dito? Oo, pwede na yan. Ilagay mo ang mga bulaklak at ang alak dito. Tapos ilagay ang mga bulaklak mismo dito. Hindi ba mas maganda na ngayon? Saan mo ba ako dadalhin? Malalaman mo rin agad. Siguradong magugustuhan mo. Hindi pa ba tayo aalis? Sandali lang, parang masama ang pakiramdam ko. Kailan tayo magsisimula? Hintayin mong bumalik si Jing. O kaya, tawagan mo siya. Tanungin mo kung kailan siya uwi. Sige. Di ako maganda ang pakiramdam. Matulog ka na. Gagaling ka rin agad. Walang sumasagot. Galit pa rin ba siya sa'yo? Kalimutan mo na kung di siya pupunta. Subukan kong tawagan. Wala pa ring sagot. Walang sumasagot. Lalabas muna ako sandali, dito ka lang maghintay sa akin. Sige, mag-ingat ka. Sige. Tiyo Yang, dalhin mo ang ilang tao at magmadali ka. Sige, mga pare. Magsisimula na ako. Sino yan? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, nakialam ka sa maling tao. HMPH. Sino ka ba? Nakikialam ka sa negosyo ko? Ha? Kilala mo ba kung sino ako? Ha? Sa harap ko, di ka karapat-dapat magkaroon ng pangalan. Ha? Maglakas loob kang sabihin sa akin ang pangalan mo. Hintayin mo lang, sisiguraduhin kong mawawala ang buong pamilya mo. Jin ang apelyido ko, ako si Jin Ken. Tanungin mo ang tatay mo, kung kaya niya akong patumbahin. Jin Ken. Isinumpa ko, lilipulin ko ang buong angkan mo. Sagutin ang telepono, sagutin ang telepono. Ikaw ba ay, hinahanap mo ang tatay mo, si Wang Yi? Sayang. Sa ngayon. Nakatuhod siya at nagmamakaawa sa bahay ng mga Jin. Pamilyang Jin? Sinong pamilyang Jin? Hoy, bata, sa Jiang Province. Ano pang pamilyang Jin ang pwedeng iba? Ha ha ha. Ha. Tagay. Ken Ken. Ken Ken. Inamin mo rin. Gusto mo ako, hindi ba? Jing, tignan mo nga ang sarili mo. Kakainin mo ba ako? Ganoon nga ang gagawin ko. Hoy, sandali lang. Nandito pa si Xiao Xia. Tulog na, okay lang. Okay lang. Jing, kontrolin mo naman ang sarili mo. Dito ka umupo. Tara, mag-inuman tayo. Kung matatalo mo ako sa inuman, ngayong gabi, sa'yo na ako. Inuman. Sige,
Hindi ako takot. Inom. Punuin mo. Punuin mo rin ang sa akin. Tara. Uunahin ko na ang sa akin, bahala ka. Sumunod ka na lang sa akin. Jingjing, ano ba nangyari sa'yo? Para kang malaking teddy bear. Huwag kang lalapit. Pasensya na. Akala mo ba si Jinkan ako? Ako. Tignan mo nga ang sarili mo, seryoso. Hinampas mo ako. Hinampas mo ako. Halika rito, halika. Halika rito. Ang kapal ng mukha mo. Hahaha, kayong dalawa, tama na. Kain na tayo. Halika, umupo na. Halika, tikman mo ang paborito mong siopaw. Ang sarap talaga ng luto ni Ken. Oo nga pala, Xiaoxia. Pwedeng magpatulong? Anong tulong? Walang problema. Ako na ang bahala. Ano yon? Hindi mo pa pwedeng sabihin sa akin. Kain ka na lang. Ano nang ibig mong sabihin hindi pumayag? Oo, tama. Sabi ni Miss Sia. Sige, sabihin mo. Sabi ni Miss Sia, yung panganay ng pamilya Jin. Tamad, sikim, tuso, at babae ero. Kaya hindi siya interesado. Wow, ang pamilyak siya. Naglakas loob pang tumanggi sa kasundong pampamilya sa pamilya Jin. Di mo masisisi ang pamilya Xia dyan. Masyado lang talagang pangit ang ugali ni Jin Kan. Kahit pa para sa pamilya Jin, ayaw pa rin nila sa kanya. Bilang manugang. Sige, mukhang. Wala na ang kasundong pampamilya. Sige, Uncle Yang, wala ka nang kinalaman dito. Pwede ka nang umalis? Opo. Di ko inakalang ganoon pala kabigong si Jin Kan. Di ba maganda yon? Sa ganoon niyang kalagayan, karapat-dapat ba talaga siyang makipag-agawan sa kinsamana? Huwag kang magpabaya. Kailangan mo pa ring maging maingat sa mga mahahalagang bagay. Kailangan mo pa ring maging maingat sa mga mahahalagang bagay. Sa tingin ko, di naman talaga kailangan. Young Master, nakauwi na po kayo. Bawasan mo ang boses mo. Takot ka bang di malaman ng mga tao na nandito ka? Opo, Young Master, tama po kayo. Kumusta na si Dad? Ganoon pa rin po. Mahihirapan siyang magising sa lalong madaling panahon. Pero sabi ng doktor, kung may regular na kausap sa kanya, baka siya gumaling. Bilisan mo. Gets ko na ang ibig mong sabihin. Gusto mo lang na mas madalas akong umuwi, di ba? Young Master, ang talino ninyo po. Kung alam ng head ng pamilya na ganito kayo kaalalahanin, matutuwa talaga siya. Gulay na siya. Tuwa man o hindi, di niya maipakita. Oo nga pala, yung dalawa, may kakaibang ginagawa ba? Mas kontrolado sila sa publiko. Pero may binabalak pa rin sa pribado. Hindi naman masyadong matapang. Sige, dalhin mo ko kay Dad. Sige, dito po tayo. Di ko alam kung bakit, ako pa ang dapat magmana ng negosyo ng pamilya. Dati, suwail ako. Pero gusto ko lang talagang mabuhay, sa ilalim ng spotlight. Gusto kong itayo ang lahat gamit ang sarili kong kamay. Gusto kong itayo ang lahat gamit ang sarili kong kamay. Dad, kailangan mong makabawi. Magising ka na. Ngayon, nasa kanila na ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Sino ang nakakaalam kung anong gulo ang gagawin nila dyan? Namimiss na talaga kita. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng yaman mo. Pero kung sakaling balang araw, ay mapanganib ang negosyo ng pamilya. Sisiguraduhin kong ipagtatanggol ko ito para sa'yo. Bakit mo ako minadaling pinatawag? Anong nangyayari? Halika rito at umupo ka. Kaya, sabihin mo sa akin, anong nangyari sa iyo? May magandang setup na nga para sa blind date, sinira mo pa. Hindi nila ako nagustuhan, anong magagawa ko? Hindi mo pa nga kayang ayusin ang simpleng bagay na ito. Paano ka na lang sa hinaharap?
Salamat sa pag-aalala, ina. Mula ngayon, ang sarili kong buhay, ako ang bahala. Alam mo, iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Pinahahalagahan ko ang pagmamalasakit mo. Oo nga pala, simula nang mag-coma si Itay, lahat ng shares niya ay nasa iyo na, di ba? At ikaw na ang nagpapatakbo ng kumpanya ngayon. Bakit mo ito tinatanong? Wala ka namang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Sinong nagsabing wala? Vice-presidente ako sa isang maliit na kumpanya, Rin. Alam mo, paalala ko lang sa iyo. Siguraduhin mong hindi bababa ang performance ng kumpanya. Lahat ito ay pinaghirapan ni Itay. Hindi mo na kailangang mag-alala dyan. Marunong ang Jin Yao ng pamilya natin. Graduate siya ng business school. Hindi tulad mo. Nag-aral ka ng walang kwentang bagay na hindi naman nakakatulong. Nag-aral ka ng walang kwentang bagay na hindi naman nakakatulong. Sige. Sana lang huwag kang dumating sa araw na hihingi ka sa akin na bumalik. Sana lang huwag kang dumating sa araw na hihingi ka sa akin na bumalik, Paul M. Anong ibig niyang sabihin doon? Minamaliit ba niya ako? Hindi ba halata? Iniisip pa rin niya ang mga ari-arian ng pamilya. HMPH. Akala ba niya makakalaban niya ako? Huwag mo siyang maliitin. Sa loob lang ng maikling panahon, nakapagpatayo siya ng sarili bilang vice-presidente ng isang kumpanya. Iyon ang patunay na may kakayahan siya. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, babalik at lalaban siya para sa mga ari-arian ng pamilya sa bandang huli. Anong gagawin natin? Mas mabuting putulin na natin siya bago pa man magsimula. Kung mananatili siyang walang kapangyarihan, hindi siya magiging banta sa atin. Young Master, pakiusap. Excuse me, sino ito? Normal lang na hindi mo ako kilala. Ang maliit na kumpanya tulad ng sa inyo, ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa grupo tulad ng sa amin. Saan ka nanggaling? Sino ang nagpadala sa'yo? Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Jin Yao. Ako ang kasalukuyang pinuno ng Jin Group. Jin Group? Wow, bulag siguro ako at hindi kita nakilala. Hindi ko alam kung anong hangin ang nagdala sa Diyos ng pera na ito sa akin. Maaari akong mamuhunan sa iyong kumpanya ng doble sa market value ng Liang Group. Double. Masyado pong marami yon, Ginoong Jin. Paumanhin, pero kailangan mong gawin ang isang maliit na pabor para sa akin. Sabihin mo lang. Palayasin mo ng tuluyan si Jin Ken sa iyong Liang Group. Jin Ken? Bakit palaging yung batang yon? Hindi ba't naghiwalay na kayo ni Jin Ken? Nagbalikan kami. Kayo'y naghihiwalay at nagbabalikan araw-araw. Parang laruan lang ba to? Sinabi ko na, wala kang pakialam sa negosyo ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, si Jin Ken ay puro problema lang. Alam mo? Laging nakaka-offend ng mga malalaking tao na hindi natin kayang awayin. Anong nangyari? Kanina lang, ang CEO ng isang malaking grupo, ang personal na nagsabi sa akin na palayasin si Jin Ken at bilang kapalit, handang mag-inject ng doubling market value sa grupo natin. May malalaking tao sila, pero meron din tayo. Hindi pwedeng umalis si Jin Ken. Hinahadlangan mo ang kinabukasan ng pamilya. Alam mo ba yan? Ang itinatayo mo para sa sarili mo, yun ang tunay na kinabukasan. Ang ibinibigay sa'yo ng iba, hindi. Kapag kontrolado na ng pera ng iba ang mga shares, alam mo ba kung anong klaseng kahihinatnan ang dala nito? Magiging piyon na lang ng iba ang kumpanya natin. Si Jin Ken ba, ay talagang mas mahalaga pa sa bilyon-bilyon? Oo. Mas pipiliin ko si Jin Ken. Wala ka ng pag-asa. Kumusta? Yung si Miss Liang, ay talagang determinado na protektahan si Jin Ken. Hindi siya sasang-ayon sa kahit anong kondisyon natin. Kung ganon, hayaan na lang nating mabaon sa utang. Ang Liang Group. Anong mga kalakal ang nakaipit sa pantalan? Okay. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan. Mr. Liang, may masamang balita. Kakakuha lang namin ng balita mula sa East City Warehouse. Lahat ng nakipagtrabaho sa atin ay umatras na. May sinabi ba silang dahilan? Wala. Sinabi lang nila na hindi na sila tatanggap ng order mula sa Liang Group.
May problema din sa West City Warehouse. Alam mo na, ngayon, lahat ng logistics chain, lupa, dagat, hangin, ay naputol na. Nakaipit sa storage ang mga kalakal at hindi may ship. Paano nangyari ito? Kung lahat ng kalakal ay may pond sa warehouse, at hindi makalabas, malaking lugi ang aabutin natin. Malaking lugi ang aabutin natin. Mas malala pa dyan. Kung hindi tayo makapag-deliver sa takdang oras, kailangan nating magbayad ng malaking penalty dahil sa breach of contract. Mr. Yang, may gustong magtulak sa atin sa gilid. Huwag muna kayong magpanik, hayaan niyo akong mag-isip ng paraan. Tito Yang. Ngayon, sabihin mo sa lahat ng logistics company sa ilalim ng grupo natin. Ngayon, sabihin mo sa lahat ng logistics company sa ilalim ng grupo natin. Na-i-ship ang lahat ng naipong kalakal ng Liang Group. Na-i-ship ang lahat ng naipong kalakal ng Liang Group. Young Master, hindi sa ayaw kong tumulong. Talagang hindi ko kaya. Bakit hindi? Dahil ang utos na harangan ng mga logistics channel ng Liang Group ay galing mismo sa pamilya. Sige, naiintindihan ko na. May solusyon ba? Kakatapos lang tumawag sa akin ng kapatid ko. Sabi niya tumigil na ang lahat ng logistics ng pamilya namin. Hindi ko maintindihan kung sino ang napupuot sa pamilya namin ng ganito. Hindi ikaw ang target nila. Ako ang target nila. Ano ang ibig mong sabihin? May mga taong gustong palayasin ako. Gawin akong asong kalye. Pero ang hindi nila inaasahan. Nang pumili sa pagitan ng kumpanya at sa akin, ako pa rin ang pinili mo. Ano naman ang kinalaman niyan sa pagtigil ng logistics namin? Kapag tumigil ang logistics, may ipit ang mga kalakal at hindi makakalabas, kaya magbabangkarote ang grupo natin. Jin Ken. Bakit lagi ka nalang nakikipag-away sa mga malalaking grupo? Bakit lagi ka nalang nakikipag-away sa mga malalaking grupo? Ano ang tinatago mo? Sino ka ba talaga? May Jin Group sa Jiang Province. Ang chairman nila ay si Jin Hui. Kilala ko siya, ang pinakamayaman sa Jiang Province. Ang lalaking iyon ay tatay ko. Ano? Mayroon din akong kapatid sa labas. Si Jin Yao ang pangalan. Ngayon, nasa kanila na ang lahat ng shares. Sa grupo ng pamilya namin. Ginagawa nila ang lahat para mapalayas ako. Natatakot silang bumalik ako para makipag-agawan sa mana. Ate Jing, talagang pinahahalagahan kita. Pasensya na sa lahat. Salamat. Alam kong gusto mo. Ang ordinaryong Jin Ken. Hindi ang mayamang batang si Jin Ken. Hindi ngayon ang panahon para dyan. Dapat iniisip ko, kung may paraan pa ba tayo. Ang tanging paraan ay umalis ako sa kumpanya. Bumalik sa pagiging dukha at magsimula ulit. Iyon lang ang paraan para tigilan nila ako. Sa tingin mo, kung isusuko mo ang lahat, hahayaan ka na lang nila. Jin Ken. Talaga bang ayos lang sa iyo na inaapi at itinutulak-tulak ka? Hindi ayos sa akin. Pero ano pa bang magagawa ko? Dapat may paraan. Ate Jing, pwede bang makahiram ng panulat? Jin Ken. Naaalala mo ba yung tinulungan nating buntis? Oo, ano naman? Ang asawa niya ay nagtatrabaho sa logistics. Anong silbi ng maliit na grupo sa logistics? Ang chairman ng Shanghai Tong Logistics Group ay si Chen Tung. Ang grupong yun sa logistics ay hindi parte ng grupo ng pamilya natin. Itong chairman, nagsimula si Chen Tung sa cold chain preservation. Nakuha niya ang 20% ng market share sa loob lang ng 3 taon. Ang galing naman. Jing, baka sakaling maligtas tayo ngayon. Tatawagan ko na siya. Malaking pabor ito, Ji Chen. Huwag kang ganyan. Kung para sa aking 2 tagapagligtas, negosyo ko rin yan. Ang mga pribadong sasakyan, eroplano, at barko ko. Magagamit ninyong lahat. Ang laking tulong nito sa amin. Kailan ba tayo makakapagsimula? Nakapag-ayos na ako bago mo pa ako tawagan. Dapat ngayon pa lang, nagkakarga na sila sa mga truck. Ang bilis naman. Bumalik na sa normal ang lahat ng logistics natin. Nailabas na ang lahat ng shipment. Ang galing. Mabilis talagang kumilos si Chen. Sa totoo lang, lagi kong gustong magkaroon ng pagkakataon. Nalubusang magpasalamat sa inyong dalawa sa tulong ninyo. Pero hindi lang talaga ako nabigyan ng pagkakataon. Ngayong may pagkakataon na, hindi ko to palalampasin. Sana, mas madami pa tayong magagawa ng magkasama sa hinaharap. Inaasahan ko ang isang magandang pakikipagtulungan.
Tagay tayo. Tagay tayo. Paano to, hindi pa rin sapat para mapabagsak ang Liang Group? Kumpanya ng pamilya yan. Daan-daan na beses na kaming nakipag-ayos, hindi pa rin natapos ang usapan. Pero ang Shanghai Group, isang kalabit lang ni Jin Kan sa kanya na. Hindi siya ordinaryong tao. So ibig sabihin, sinusubukan pa rin niya. Malalim talaga siyang magtago ng baraha. Ano ba ang sabi ko sa'yo? Itong batang si Jin Kan ay hindi kasing simple ng inakala natin. Kapag nakakuha siya ng momentum, malaking problema siya sa dakong huli. Talagang hindi natin dapat siya pabalaykan. Huwag kang mag-alala. Nakapaghanda na ako ng lahat. Ngayon, tuluyan na siyang mawawala. Ibig mong sabihin. Bakit kailangan mong ganun kahit hindi ang gawin sa kanya? Ha? Ang mahal kong kapatid, siguradong sobrang sakit ang naramdaman bago mamatay. Ang mahal kong kapatid, siguradong sobrang sakit ang naramdaman bago mamatay. Ang saksak na yun. Malamang, malalim ang pagpasok, di ba, kuya? Kung ako sa'yo, iiwasan kong tamaan ng anumang mahalagang bahagi. Para masaksak mo pa siya ng ilang beses. Ha ha ha. Mag-inuman tayo para magdiwang. Ang mahal kong kuya. Magpahinga ka sa kapayapaan. Ilang araw na akong hindi nakakita kay Jin Kan. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Wala akong alam. Hindi ko nga alam kung anong nagawa kong ikinasama ng loob niya. Sinadya niya talagang iwasan ako. Hala, ano ba yan? Parang tuta, sunod ka ng sunod sa'yo. Imposibleng iwasan ka niya. Hindi mo ba iniisip na may nangyari sa kanya? Ano? Ano ba, matanda na siya. Ano pa bang pwedeng mangyari? Baka tinawag siya pabalik ng pamilya niya. Parang lagi akong nag-aalala na hindi na siya babalik. Sana yun lang ang dahilan. Hoy, naaalala mo ba yung damit na binili ko dati? Ang ganda-ganda tingnan. Balita, ang Jin Group, ang panganay na anak, si Ginoong Jin Kan, ay napatay sa isang atake kagabi. Binibining. Isa ito sa mga pribadong tirahan ko. Napakaligtas dito. Sa totoo lang, bayad na sa atin ng hitman. Binigyan ka lang niya ng electric shock at gumamit ng blood pack. Hindi naman talaga matalino ang pangalawang binibining. Naging masyadong excited sa pagdiriwang. Hindi niya napansin na may mali. Hindi ko inakalang susubukan talaga nila akong patayin. Hindi ko inakalang susubukan talaga nila akong patayin. Sa totoo lang, marami ka pang hindi naiisip. Hula ko. Ang negosyo ng kumpanya ay nasa malubhang problema ngayon. Kung sumabog ang lahat, magiging ganap na kalamidad yan. Nasa koma pa rin si Itay. Kung mamatay ako, mapapasa kamay nila ang lahat. Kaya, akin, hindi, binibining. Nakikiusap ako, baguhin mo ang lahat, kailangan mong gumawa ng paraan. Naiintindihan ko na, kahit gaano pa ako kumapit sa patalim, patuloy nila akong itinutulak sa gilid. Babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Hello, binibining Liang. Inutusan akong dalhin ang ilang damit ni Ginoong Jinken. Inutusan akong dalhin ang ilang damit ni Ginoong Jinken. At mga personal na gamit. Mga gamit ni Jinken. Oo, ang pagkamatay ni Ginoong Jinken ay biglaan talaga. Pero hindi na mabubuhay ang patay. Pakiusap, binibining Liang. Subukan mong tanggapin at magpatuloy sa buhay. Hindi, mali yan. Hindi patay si Jinken. Itinatago ninyo siya. Ibalik mo siya sa akin. Lumayo ka sa akin, baliw na babae.
Anong tinitingnan mo? Nakakatawa ba ito para sa'yo? Hindi po, young master, hindi naman. Yung babae, tunay na siraulo yun. Ayos ka lang ba, young master? Ano bang pwedeng mangyari sa akin? Nako, ang kahabag-habag kong hipag. Iyak ng iyak, talagang wasak na wasak siya. Ha ha ha. Ang aking mahal na kapatid, magpahinga ka sa kapayapaan. Binabati kita, young master, sa wakas ay natanggal mo na ang mga hadlang at nakuha mo na ang kontrol sa pamilyang negosyo. Tara na, bumalik na tayo sa opisina. Ha? Jin Ken. Bumalik ka na. Sabi ng lahat, patay ka na. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Sinubukan akong patayin ng aking nakababatang kapatid at stepmother, para makuha nila ang pamilyang negosyo at gawin ang gusto nila. Grabe naman yan. Hindi mo hahayaang makalusot sila, di ba? Hindi talaga. Pagbabayaran ko sila para dito. Natutuwa lang ako na ayos ka. Sa totoo lang. Ngayong akala nila'y patay na ako. Ngayong akala nila'y patay na ako. Tulungan mo akong magpanggap. Ano ang nangyari? Masyadong mabilis ang pagbaba ng performance ng kumpanya. Maraming proyekto ang talo na ngayon. Paano nangyari to? Dahil nandaya tayo sa accounting. Sa ganitong bilis, babagsak ang kumpanya sa loob ng wala pang 6 na buwan. Babagsak ang kumpanya sa loob ng wala pang 6 na buwan. Edi ibenta na lang natin ang kumpanya at kunin ang pera. Ma, nawawala ka na ba sa sarili mo? Tayo na ngayon ang pinakamalaking kumpanya sa Jiang Province. Sino bang may kakayahang bilhin tayo? Ano ang gagawin natin? Young Master, Madam. Baka may ideya ako. Sige na, Uncle Yang. Kung may ideya ka, sabihin mo na. Talagang hindi natin pwedeng ibenta ng buo ang kumpanya. Pero pwedeng magbenta ng shares ng paunti-unti. Sa ganoon, maililipat natin ang risk sa mga bagong shareholders. Pwede yan. Pero kapag naibenta na natin ang shares, mawawalan tayo ng kontrol sa kumpanya. Sa totoo lang, basta't mas marami pa rin tayong shares. Kaysa sa lahat ng nakakalat na shareholders na pinagsama-sama, mapapanatili pa rin natin ang kontrol, di ba? Matandang tuso ka. Palagi kang nagpapakita ng totoo. Pero kapag nagbabalak ka, talagang alam mo ang ginagawa mo. Ma, ano sa tingin mo? Wala naman tayong mas magandang opsyon ngayon. Kunin na lang natin ang pera hanggat kaya. Ginoong Jean. Nasunod ko na po ang mga utos ninyo, at naibigay ko na ang plano. Magaling. Nakita nyo na ba? Ang lahat ng ito mula pa sa simula? Lagi namang may problema sa kumpanya. Si tatay lang ang nagpapanatili noon. Ngayong si Jin Yao, yang tanggang yun, ang namamahala. Lahat ng isyo ay hayagan na, lalo na't wala namang kakayahan yang dalawang yun. Naayusin ang sitwasyon. Ang magagawa lang nila ay mag-cash out at umalis. Malamang bukas. Pipirmahan nila ang kasunduan sa pagbebenta ng shares sa brokerage firm. Pipirmahan nila ang kasunduan sa pagbebenta ng shares sa brokerage firm. Mukhang desperado na yang dalawang yun. Mukhang desperado na yang dalawang yun. Tiyo Yang. Kailangan ko pa po kayong gawa ng isang bagay. Basta sabihin nyo lang po. Pinatawag ko kayong lahat ngayon. Dahil may malaking bagay tayong kailangang pag-usapan. Yang. Bakit mo kami bigla-biglang pinatawag? Bakit mo kami bigla-biglang pinatawag? Nagising na ba si Chairman Jin? Hindi. May problema sa korporasyon. Ganoon ba? Ang Ginoong Jin na ang namamahala ngayon. Wala naman tayong magagawa doon, na, Yang. Malaki man o maliit ang problema, hindi naman tayo dapat makialam. Sa totoo lang, kung magpapatuloy ang Ginoong Jin sa pamamahala niya, wala nang himala ang makakapagligtas sa atin. Wala nang himala ang makakapagligtas sa atin. Ha ha ha. Mga kasama, baka nagkakamali kayo ng pagkaunawa. Pinatawag ko kayong lahat ngayon. Pero hindi ito sa utos ng Ginoong Jin. Kanino? Si Jin Ken, ang panganay na anak ng pamilyang Jin. Yang, hindi ba namatay ang panganay na anak? Balita yon sa lahat. Alam ng lahat yon. Yang, hindi ito ang oras para magbiro tungkol sa mga ganyang bagay. Hindi ito ang oras para magbiro tungkol sa mga ganyang bagay. Biro ba ito o hindi? Mga kasama, tingnan ninyo sa inyong sarili. Boss, ang tagal na nating hindi nagkita. Siya, Hindi na lang ba kayo tumawag kung negosyo lang? Kailangan ba talagang personal? napaka-importante talaga nito. Pwede mo ba akong pautangin ng pera ngayon? May problema ba sa kumpanya mo? Mas malaki pa ito sa problema sa negosyo.
Sige, magkano ang kailangan mo? Magkano sa tingin mo? Ang kailangan para makabili ng bahagi sa Jin Corporation. Para ba ito kay Jinken? Alam mo ang background ni Jinken. Pinagbawalan niya akong sabihin sa iyo. Kaya hindi ko nasabi. Hindi patay si Jinken. Jingjing, may nangyari ba sa iyo? Hindi, wala namang ganoon. Basta, kung nagtitiwala ka sa akin, tulungan mo na lang ako. Please. Sige, tutulungan kita. Salamat, Jijin, sa pagtitiwala sa aming firm. Gaganapin ang auction ng stock sa loob ng 3 araw. Inaanyayahan kayong dumalo at bantayan ang lahat, walang problema. Hindi ko alam kung bakit. Pero may masamang kutob ako tungkol dito. Ma, kapag naibenta na natin ang mga shares na ito, hindi ka na masyadong mape-pressure. Ang pagkakaroon ng cash sa kamay, ang pinakaligtas na paraan. Sana nga. Pero may iba akong iniisip ngayon. Ano yon? Ma, sa lahat ng assets na iniwan ni Dad. Sapat na yun para mabuhay tayo ng ilang henerasyon. Bakit? Patuloy pa rin akong nagpapatakbo ng negosyo. Patuloy na nagsisikap para kumita pa? Well, Paano kung ganito? Ma, pagkatapos nating may benta ang batch na ito ng shares, ipagbili na natin ng paunti-unti ang natitira, tapos malaya na tayo. Pwede na tayong tumira kahit saan. Hindi na natin kailangang alagaan ang gulo niya. ibebenta ang lahat. Oo, ibenta na lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap. Ang subastang ito ay otorisado ng Jin Corporation. May 4 na shares na ilalaban sa pagbibid. Ang pinakamataas na bid ang mananalo. Ngayon, inihahayag ko ang opisyal na pagbubukas ng subasta. Magsimula tayo sa unang share. Panimulang tawad, 500 milyon. Maaari pong magtaas ng inyong paddle. Ang ginoong ito ay nagbibid ng 500 milyon. Ang ginoong ito ay nagbibid ng 1 bilyon. Ang ginoong ito ay nagbibid ng 1.5 bilyon. 3 bilyon. Ang ginoong ito ay nagbibid ng 3 bilyon. 3 bilyon pangalawa. 3 bilyon. Pangatlo, sold. Binabati namin si Chairman Chen ng Shanghai Logistics sa pagkapanalo sa unang share. Congratulations, tapos na ang deal. Pangalawang share. Panimulang tawad, 500 milyon. Maaari pong magtaas ng inyong paddle. Ang binibining ito ay nagbibid ng 500 milyon. Ang ginoong ito ay nagbibid ng 1 bilyon. 3 bilyon. Ang binibining ito ay dumiretso sa 3 bilyon. 3 bilyon pangalawa. 3 bilyon pangatlo, congratulations, ML Layang. Sige, sunod naman ang pangatlong share. Panimulang tawad, 500 milyon. Magtaas ng paddle. 3 bilyon. Congratulations, Miss Ya. Okay, ngayon, oras na para sa pinakamalaking share sa round na ito. Kanino kaya ito mapupunta? Panimulang tawad, 3 bilyon. Maaari pong magtaas ng inyong paddle. 5 bilyon. Buhay ka pala. Pasensya na, mahal kong kapatid. Matigas ang ulo ng kuya mo para mamatay. Pasensya na at nabigo kita. Nagtatago ka pala sa lahat ng panahong ito. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Bumalik ka nga para kunin ang yaman ng pamilya. Pero kalimutan mong makakuha ng kahit isa. Nagbibid ako ng 8 bilyon. 9 bilyon, 10 bilyon, 15 bilyon. Jin Ken. Huwag kang basta-basta magsabi ng numero. Nakikisakay lang kami sa'yo. Seryoso ka talaga? Sa kung anong meron ka ngayon. Paano mo makukuha ang 15 bilyon? HMP. Paano kung kaya ko, nang walang tulong mula sa pamilya, hindi mo makukuha ang ganyang kalaking pera sa buong buhay mo? Kung makukuha mo yan, ibibigay ko sa'yo ang parte ko. Kung hindi mo kaya, umalis ka na rito. Ganoon ba? Eldest Young Master, narito na ang lahat ng perang hiniling mo. Kayong dalawa. Binabati kita, Ginoong Jinken, sa pagkapanalo ng pinakamalaking bahagi sa subastang ito. Ha ha ha. Ano naman? Pinakamalaking bahagi lang ito sa round na ito. Ang pinakamalaking bahagi sa loob ng kumpanya. Nasa akin pa rin. Jin Ken, hindi mo kami kayang talunin. Oh, talaga ba? Kung pagsasamahin ko ang mga ito, ako na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Jin Corporation. Ikaw. Jinkan, napakababoy mo. Hindi ako ang baboy. Kayong dalawa. Hindi ko naman gustong makipag-agawan sa yaman ng pamilya. Ngunit kayong dalawa.
Patuloy akong itinulak. Hanggang sa pagpatay ay sinubukan nyo, dahil wala akong magagawa. Simula noong bata pa tayo, laging ikaw ang paborito ni Dad. Para manatili akong may pwesto sa bahay. Kailangan kitang alisin. Hinayaan kong ibigay sa iyo ni Dad ang lahat. At hindi pa rin niyo ako pinalagpas. Gusto niyong sirain ang pamilyang ito. Huwag kang magpanggap na nagmamalasakit. Gusto mo ba ang yaman ng pamilya o hindi? Alam mo ang sagot. Siyempre, alam ko. Jin Yao. Dahil lang tanga ka. Ikaw ang tanga. Jin Ken. Ang ginawa mo lang ay gamitin ang mga koneksyong naiwan ni Dad at ilang daya para makakuha ng ilang shares. Anong ipinagmamalaki mo? HMP, hayaan mong sabihin ko sa'yo, Jin Yao. Mula pa sa simula, pinangunahan ka na ni Ginoong Yang nang hatiin niyo ang mga shares. Nahulog ka mismo sa bitag ko. Nagpanggap akong patay. Para lang mawala ang pag-iingat mo. At masaksakan kita sa tamang panahon. Ano? Ikaw ang nag-isip ng plano para hatiin ang mga shares. Kaya pala simulat sa poll, pinlano mo na ito. Tusot mapanlin lang ka. Haha, tiyahin. Halika na. Kumpara sa mga maruming paraan mo para sa pera at pagpatay. Hindi ako ang tunay na kontrabida dito. Nanalo ka na at lahat ng salitang ito ay para lang magyabang na mas matalino ka. At mas may kakayahan kaysa sa akin, Jin Ken. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa buhay, may panalo at talo. Maaaring nanalo ka. Pero hindi ka pa, ganap na nanalo. Huwag. Gumalaw ka at papatayin ko siya. Ay lapag mo ang kutsilyo. Huminahon ka. Ay lapag mo, Jin Ken. Ito siguro ang pinakamalaking kahinaan mo, di ba? Jin Yao, huwag kang gumawa ng kalokohan. Noong namatay ka, ang iyong magandang asawa ay halos mabulag sa pag-iyak. Ngayon kung siya ang mamatay, masisiraan ka ba ng loob? Jin Yao. Ako ang gusto mo, di ba? Ay lapag mo ang kutsilyo. Ako na lang ang kunin mo, huwag siya. Ay lapag mo ang kutsilyo. Tama na. Gising na, mahal. Tingnan mo ang napakagandang anak na pinalaki mo. At tingnan mo ang gulo na ginawa mo sa sarili mo. Paano ka pa nakakatingin sa akin? Hindi ba't nasa koma ka? Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Masyado bang maaga akong nagising? Kung hindi ako lalabas ngayon, ang pamilyang ito ay masisira na ninyong lahat. Hindi ganoon. Pinilit niya ako. Pinilit ka niya. Talunan lang, ang nagbibintang sa iba sa sariling gulo. Ito ang ebidensya ng pagmamanipula ninyong dalawa sa utang ng kumpanya. Narito ang lahat. Ano pa ang masasabi mo para sa sarili mo? Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako, pakiusap. At ikaw, walang kwentang paslit. Hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Huwag mo akong piliting. Jin Yao. Yamang wala sa inyo ang gustong makita akong umunlad. E di walang magiging madali para sa lahat. Jin Yao, ay lapag mo ang kutsilyo, papatayin kita. Traidor ka. Hindi ako traitor. Dahil simula pa lang, hindi ako kailanman naging isa sa inyo. At saka, hindi mo naman ako itinuring na tunay na tao. Kayong lahat ay nagsinungaling sa akin. Ilabas ninyo ang dalawang nakakasirang ito sa paningin ko. Nakakasakit lang ng ulo ang pagtingin sa kanila. Ginoong Jin, nakakagaan ng loob na ayos ka lang. Peking drama lang ang nangyari ngayon. Pasensya na at nagkagulo sa harap ninyong lahat. At salamat sa inyong lahat sa tulong. Hindi ko malilimutan ang ginawa ninyo para sa akin. Ginoong Jin, napakabait niyo. Ito naman ang dapat naming gawin. Salamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa pamilya. Ipinagmamalaki talaga namin ang paglaki mo. Tatay, nung nasa koma ka, sinabi mo, kung sakaling mapanganib ang pamilya natin, ako ang magpoprotekta nito para sa'yo. Eksaktong sinabi mo. Hindi ko kailangan ng mga gamit mo.
Perang babantayan ko ang mga ito para sa'yo. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Noong nagliligawan pa kami ng nanay mo. Mahilig kaming maglakad-lakad dito. Ayokong makinig sa mga kwento mo, kahit anong ganda ng pagkakagawa mo. Hindi ko malilimutan, na nang gabing naghihingalo ang nanay ko. Nasa labas ka pa rin at umiinom. Sa totoo lang, nagsisisi rin ako. Kahit gaano kalaki ang negosyo ng pamilya. Hindi nito kayang palitan ang taong tunay na nakakaintindi sa'yo. Huwag mo akong bulahin. Hindi naman kulang ang mga asawa mo. Ang stepmother mo. Nakita mo naman kung anong klaseng tao siya. Alam mo ang lahat ng kanyang mga palihim na ginagawa. Ang dahilan kung bakit ko pinagkibit-balikat ay para gawin siyang piyesa sa chess. Kailan ka nagsimulang magplano ng lahat ng ito? Noong nasa coma ako? Mas maaga pa. Noong tumakas ka pa lang sa bahay. Bakit? May talino ka. Pero suwel. At walang karanasan. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Naputulin ang iyong mga credit card. At ang iyong mga koneksyon, sana'y mag-isa ka muna ng matagal. Bakit mo ako pinabalik? Sa ugali mo. Kapag mas pinapabalik kita, lalo kang hindi babalik. Kaya gumamit ako ng ilang koneksyon para makapagtrabaho ka sa kumpanya ni Liang Jing. So, tauhan mo pala si Liang Jing? Hindi. Ginamit ko lang ang konting impluensya ko. Para imbitahan kanyang magtrabaho doon, yun lang. Wala siyang alam sa iba. So, habang ako'y nag-iisa sa labas, palagi mo akong nilalapitan. Nagpapakabait ka para lang galitin si Jin Yao at ang nanay niya. Para isipin nilang sa huli, makikipagagawan ako sa mana. Eksakto. Sa ganoong paraan, patuloy silang maglalagay ng mga hadlang sa'yo. At sa parehong panahon, makikita mo ang krisis na kinakaharap ng pamilya. Kapag dumating ang tamang panahon, alam kong tatayo ka para protektahan ang pamilya. At ayusin ang lahat. Talagang matching ka. Nagplano ka ng malaking laro para lang manipulahin ako. Hindi ka ba natakot na mabuko ka? Naipaliwanag ko na ang lahat. Sa nakikita kong pagkatao mo ngayon, ramdam kong sulit ang lahat ng ginawa ko. Hindi ka ba natatakot na kamuhian kita? Hindi. Basta magtagumpay ka. Kontento na ako. Sa totoo lang. Matapos ang lahat ng nangyari, marami na akong naunawaan. Pamilya, pag-ibig, buhay at kamatayan. Kumpara sa lahat ng iyon, hindi na kita kinamumuhian. Mukhang nagtagumpay nga ang plano ko. Paano mo haharapin? Si Jin Yao at ang nanay niya? Sa totoo lang, ang pangit ng nangyari ngayon. At medyo nanghihinayang ako. Pero huwag kang mag-alala. Pinakiusapan ko na si Tio Yang na asikasuhin ito. Ganito na lang ba? Aalis na lang tayo? Huwag mo nang isipin ng masyado. Hoy, ang tatay mo, hindi tayo ipinakulong kaya. Mabait na yun. Jin Ken, hintayin mo lang. Babalik ako. Malinaw na ang pasya ng pinuno ng pamilya. Kapag umalis na kayo ng bansa, huwag nang bumalik. Yung ari-arian doon, sapat na para mabuhay kayo. Kahit bisita lang. Hindi. Ginoo, dito po. Huwag kayong malate sa flight. Kung mahuli kayo, ako ang mahihirapan. Tara na.